Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 9, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024? Makaka-receive ka ng balita, news, information. Magkaka-receive ka ng mensahe sa araw na ito. This is unexpected message. Pwede din na may ganap na you're moving forward. Ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 9, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay. May ganap na new beginning. Bagong simula na wala kayong experience. Like for example, natanggap kayo sa isang trabaho kahit wala kayong experience. Tapos nakita ko dito na binigyan nyo ng panahon ng inyong sarili. You're healing your inner child. Tapos some of you nagbigay ng panahon sa inyong anak, sa bata, sa mga bata, pamangkin, apo. Kasi some of them humihingi ng time. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 9, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Nagkaroon ng hope and healing. Alam nyo ba kung mag-take tayo ng panahon, mag-give tayo ng panahon sa ating inner child, ay marerefresh yung energy natin. Magkakaroon ng positive energy flow. Tapos, okay, lahat naman tayo nagkaroon ng experience nito, diba? Kung mag-give time tayo sa mga bata, magiging happy tayo, magkakaroon ng healing. Nakikita ko dito sa third card niya na nagkaroon ng hope and healing. Pasensya na po sa ingay, maingay po yung aso namin. Focus po kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Nakikita ko dito nag-iisip ka sa inyong ambisyon. Marami kayong ideas. Marami kayong iniisip, mga bagay-bagay. Pwede mga plano sa buhay. Pwede din na nag-iisip ka ng plano para sa inyong anak, sa inyong pamangkin, sa inyong apo. So, tingnan pa natin yung mensahe. Spirits Guide, hingi po kami ng mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024.
Okay, a time to give rather than take. So this is generosity. May ganap na generosity. Okay. Ito si air signs, hindi to, hindi to madamot. Mapagbigay ito. Lalo na't may natanggap itong blessings. Sinishare niya ito sa mga pamilya niya, sa mga malalapit sa kanya. Kasi some of you, Gemini, Libra, and Aquarius, dyan kayo makaka-express ng happiness. Yung pasasalamat sa mga blessings na receive nyo. Kumbaga, sabi po ng universe na share your blessings. Kasi babalik ito sa inyo 10 times fold. Basta magkaroon lang kayo ng clear intention. Okay? Yung kahapon nyo March 8, 2024, ang ganda ng reading kasi may long term of abundance. Marahil na-receive nyo to ngayon or kahapon. Kaya nagsishare kayo ng blessings ngayon. Ano po ang ganap or mensahe? Ano po ang mensahe po, spirits guides, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024? Wow, ang ganda ng energy nyo. Kasi you're taking time to heal yourself. You're taking time to sa inyong inner child, sa mga bata. The energy is gaining momentum. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024. Spirits guide, ano pang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Gemini, Libra, and Aquarius. May bago po tayong upload. Love reading, monthly Kabay Tarot reading at March 2024 Kabay Tarot reading. So, scroll down nyo lang po. Andun po yung reading po. Ngayong March 2024. Ngayong araw na ito, March 9, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius, nagkaroon ng pagbalanse. Wow! Nagkaroon ng moderation, pagkakaisa. Nagkaroon ng divine timing. May ganap na realization. Gemini, Libra, and Aquarius, you are divinely guided. Maaring nagbigay ito ng sign sa pamagitan ng isang tao o kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo ngayon.
Kaya have patience as the universe goes to work to bring your desires into reality. This card tells you na seek balance and create a calm atmosphere. May mensahe dito na kung may masungit kayong customer or client or naging sensitive ito, kaya kailangan ng mahabang pasensya dito at pag-intindi. Sa kaperahan, this card asks you to pay attention to your income at sa pagkasta. Okay, so nagkaroon ng harmony, pagbalanse. Kailangan din ng pagbalanse dito. Ng inyong emotion, sa kaperahan. Okay, so tingnan ba natin? Kailangan talaga ng pagbalansa dito, lalo na sa emotions nyo. Kasi may ganap na unfair treatment or bias or nagkaroon ng false accusation. May nakita rin ako na may taong naging dishonest sa inyo. So, kailangan magkaroon ng mahabang pasensya. Huwag mo nang mag-react. Okay? Importante yan yung huwag mo nang mag-take ng action or huwag mo nang mag-take ng or mag-react. Kung nagulat kayo, kung nagalit kayo, kung nabigla kayo, ganun. So, huwag muna pag-isipan po ng mabuti bago magbigay ng aksyon. Okay? Sabi po ng card dito na mag-ingat po kayo sa taong may mali at masamang paratang sa inyo. Kailangan talaga ng pasensya yan, lalo na't boss natin yan, amo, customer, kliyente. So, mag-ingat na lang tayo sa ating action, response. Baka kasi mabigla tayo, no? So, be ready. At intindihin natin. Baka may problema lang yung taong iyon na dala-dala niya. Tapos yung ego yung nagsasalita para sa kanya. Galing yan sa loob ng damdamin niya. Tapos binuhos lang niya sa iyo. Ayun. So, wag muna tayong mag-react. Okay? Kailangan ng pagbalansa dito. Don't worry, you are divinely guided po. Itatap ka ng divine. Gemini, Libra, and Aquarius, wag muna mag-react. Habaan mo ng pasensya. Intindihin mo muna. Mamaya mo na kausapin kung okay na ang mood. Yan. This card advises you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo. Maging totoo, magkaroon ng mahabang pasensya. Sa kasabihan pa, with the right values, rewards come. Kung ano yung bigkas ng labi mo, kung ano yung binigay mo na aksyon na nakakabuti sa lahat, babalik yan sa iyo. Yan yung ibibigay ng universe sa iyo. Kasi you're attracting positive energy. Galing yan sa iyo. Okay, let's proceed. Sa career and money niyo po. Nagkaroon ng balanse. Ganda. Word for today, balanse. Nagkaroon ng stability. May ganap. Kasiyahan buhat sa paglilibang. Actually, kahapon pa to na parang may party. Sa inyo ba yun? Or sa ibang signs? Kasi may nakita ko kahapon na victory tagumpay, completion.
Basta po may nakita ko dito na kasiyahan, buhat sa paglilibang. Or in-enjoy mo yung ginagawa mong trabaho ngayon. Yan yung talagang importante na ine-enjoy natin yung mga ginagawa natin, daily routine natin. Okay. This card reminds you na magkaroon ng balanse sa schedule. Okay. Kailangan ng pagbalanse dito. Panahon sa career. Kahapon pa to. Gemini, Libra, and Aquarius. Nire-remind din kayo dito ng cards na kailangan nyo ng balanse dito. Pagbalanse sa trabaho, sa kaperahan, sa emosyon, panahon sa sarili at panahon sa pamilya. Kasi nakikita ko dito, buhos ang oras mo sa trabaho. Kailangan talaga pagbalanse. Okay, nakikita ko dito na ilan sa inyo nagpaplano mag-travel. At ilan sa inyo nagdadalawang isip sa desisyon. Nagdadalawang isip ka sa decision mo if you're going to travel. Nag-iisip ka kung enough ba yung budget mo, yung money mo. Sabi po, may reminder po dito. Okay, tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. So, okay. Ayun. Dalawang card na po nagsabi dito na kailangan ng pagbalansa dito, ha? Panahon sa sarili, pamilya, sa bahay. Yes, maglinis. Panahon sa pagbalanse sa kaperahan, sa trabaho. Okay. Nako, lumabas din siya dito. Yung yung sensitive na tao na nasabi ko kanina na mag-ingat kayo sa communication nyo or mag-ingat kayo sa araw nito kasi may nakita kong nainis, nagalit. Kasi sabi po ng card dito na mag-ingat po daw kayo sa taong ito kasi masakit po daw siyang magsalita. Tapos may plano kayo, may inisip kayo ng plano Hindi mo alam kung kailan susugod o atras sa isang hamon. Kailangan talaga ng pagpaplano dito. Kasi may nakita kong pagsisisi. So yun kung may dumating sa inyo na opportunity, kailangan nyo ng wastong plano dito. Kasi some of you, hindi nagkaroon ng pagpaplano, nag-grab lang na hindi pinag-isipan kung karapat-dapat ba ito. So, nagkaroon ng pagsisisi. So, sa ngayon, kung hindi pa kung kakarating lang po ng opportunity na ito, kailangan talaga ng wastong plano. Huwag niyo pong i-rush, okay? Pagbalanse po. Kailangan palakasin ang inyong self-confidence, strength, courage. Maging matapang kayo. Okay, huwag niyong hayaan na matrigger yung weakness, ha? Kung nangyari man na nagkaroon ng recklessness kasi yung pagpaplano na ginab mo agad na hindi nagkaroon ng wastong plano. So, kung nangyari na ito, huwag niyong hayaan na buong araw naging weak kayo, na nanghina kayo. So, huwag niyong hayaan. Move forward. Okay? Kaya pala may lumabas dito, the energy is gaining momentum. Kailangan palakasin niyo. Challenge yan. Okay? Lahat sa mga mangyaring failure,
may learnings dyan. Dyan tayo natututo din. Okay? Lahat naman tayo nagkamali. So next time, kung mayroong dumating na opportunity na kailangan ng plano, be wise enough. Be wise sa pagplano. So yun ha, yung sabi dito, yung challenge dito is yung tao na masungit, na masakit na magsalita. Yung pagpaplano, kailangan ng wastong plano, mag-ingat talaga. Tapos yun, panahon sa sarili, sa pamilya, at sa kaperahan. Kailangan ng... Kasi itong taong ito kulang sa pasensya. May insecurity. Kung hindi siya na-insecure sa inyo, may insecurity sa kanyang loob. Kailangan talaga ng mahabang pasensya nito. Okay? Aggressive to eh. Okay. So, love life, self-love, partnership, and romance. So, pasensya na po sa ingay ha. May nagluluto po. Okay. Focus na kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Okay. Actually, may nakita pa akong success dito. Pero nagkaroon ng delay. Ang delay may dahilan talaga yan. Okay. 'Di ba araw-araw kong sinabi sa inyo na kung may delay, kailangan talaga ng mahabang pasensya, pag-intindi, may dahilan. Make yourself busy habang hinihintay nyo ito. Yes, may success po na darating. Yes, some of you nakita ko dito disappointing, pero kailangan natin intindihin po, Gemini, Libra, and Aquarius. Setback lang po. Okay? The delay is all part of the process. So stick lang kayo sa plano nyo. Continue to work diligently. You're almost there, don't give up now. Okay, sa mga gustong sumuko dito sa relasyon ba, sa inyong gawain dyan sa bahay, huwag kayong sumuko, okay? Kailangan talaga palakasin nyo. Palakasin yung energy nyo, okay? The delay is all part of the process, so stick sa inyong plano, huwag kayong mag-give up. Okay? Huwag kayong mag-give up kung ano man yung mga nararamdaman mo ngayon kasi nagkaroon ng weakness. Ayun, palakasin nyo yung sarili nyo. Take time to your child, to the children, para ma-refresh kayo. Okay? So, yun. Sabi ko kanina na huwag kayong magpa-apekto sa taong ito kasi yung problema niya na pinutulak niya sa iyo, sa kanya yan. Hindi yan para sa inyo. Basta patulong nyo lang pagbalanse sa inyong emotions, sa inyong mga gawain dyan. Okay? At pagpasensya. Tapos, share your kindness to everyone. Be love. Okay? Kung wag mag-react agad. Kung may nagbigay sa inyo ng ng masamang salita. Okay? Oh, this is a good sign. The clarification is a good sign na ibilando na mo na yung toxic na environment, na tao. You have your freedom. Actually, 3 days ago, ito yun parang nakakulong ka. Oh. So, parang second day na ito. Parang second day na ito na nagkaroon talaga ng freedom. Mismo ikaw yung nakawala. Ikaw yung nagbigay ng action. Ito yung kahapon na reading ko So you have your freedom now. Nakawala ka na. Kung may nararamdaman kang stress ngayon, disappointment, sakit, basta nasaktan kayo, di ba?
Pwedeng sakit din. May nakita ko dito na a difficult cycle is about to end. Lalo na yung bad habits nyo. Try to reflect. Di ba may nagbago? Alam nyo, nagkaroon na. Tayo naman lahat na mayroon yan kasi hindi naman tayo perfect, di ba? May bad habits. Alam natin na may bad habits tayo. Pero I'm happy for you, Gemini, Libra, and Aquarius kasi nagkaroon ng moving forward dito. This is the clarification of your first card here. And, nag-take action ka talaga para mabago. Like for example, nagkaroon ng stress eating. Alam nyong nakakasama na yan sa inyo. Diba? Like for example, yung inom ng soft drinks, alak. Alam nyo naman na pag sobra, nakakasama na yan sa inyo. Diba? Alam nyo. Ngayon, naggawa kayo ng paraan. Naggawa kayo ng paraan na makawala dyan. Nagkaroon dito ng ending, kumbaga. Nalampasan mo na. Nagkaroon ng pagbabago. This is called recovery. So, I'm happy for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Actually, yung iba, hindi yan ma-realize, ha? Pero kayo, Gemini, Libra, and Aquarius, you're taking an action talaga. Sobra na ito. Nakakasama na to sa akin. Sobra na tong pag-iisip ko. Sobra na tong kalungkutan. Hindi na to pwede. Kailangan mag-move on ako. Ganun. Some of you. So, ang galing. Ito yung gusto ko, action agad. Nagkaroon ng recovery. Okay? Bumalik ka Bumalik yung energy mo. Yung motivation, kasi nagkaroon ng inspiration. You're back. You're back on your track. Okay, let's proceed. Yun, remind lang ko sa mga challenges. Kailangan yung ma-overcome yan. Don't take that as negative. Take that as a lesson journey, okay? Gemini, Libra, and Aquarius. Love message po para sa mga Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single. Self-love. Spirit's Guide ngayong March 9, 2024. Relax. Relaxation, meditation, kailangan. Kung magulo na yung iniisip nyo, yung gulong-gulo na kayo, tapos exhausted na kayo, then meditate. Exercise and meditate. Ayun. Okay. Ito yan. Nagbigay ng go signal. The world awaits you. Action na. Ano po ang mensahe? Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024. Realization din to. Diba? Sabi ko sa inyo dito na may realization. So, nagkaroon ng realization, enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. And clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. Yun. Yung sabi ko sa inyo, kung may paulit-ulit na pangyayari sa inyong relasyon, kung may bad habits na, alam nyo yan. Pero, ayun, yung good news dito is, ginawa mo ng action para makawala ka sa bad habits. Yung paulit-ulit na pangyayari din. Love message po para sa lahat. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9. Like attracts like.
If you long for more love, be more loving. Yan. Yung nagsabi sa inyo ng masakit na salita, yung naiinis sa inyo or kung ano man yung paratang sa inyo ng masama, di ba? Di ba sabi ko sa inyo na share your kindness. Huwag mo na mag-react, then show your kindness, kiss to goodness. Ito yung sabi ko sa inyo na if you long for more love, itong taong to kulang ng pagmamahal. Yung person na masakit magsalita, kulang siya ng pagmamahal. So, be love. Kailangan yung bigyan ng pagmamahal. Pag-unawa. Okay. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Hingi tayo ng wisdom message. Spirits guide, hingi po kami ng wisdom message para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024. Okay, some of you, okay. Reading, research, and education help you gain confidence. Oh, makatulong talaga. So, thank you po. Di ba nanghihina kayo dito? Kasi may negative energy eh. Baka some of you na-absorb nyo, na-apektuhan kayo, na-apektado kayo. So, ang sabi po dito na para ma-regain nyo yung energy nyo, yung power, self-confidence. Kailangan nyo mag-reading, research, and education. Help you gain confidence and clarity about your career. Pwede din sa ibang tao to. Kailangan talaga intindihin natin. Kasi may problema yan sila sa kanila. Light and love. Ano to eh, pwede din na may ganap na nag-study kayo ng bagong skills. Para madagdagan yung investment. Yan. Light and love. Your purpose is to bring divine healing, light, and love to this world. Again, ito yung sabi ko sa inyo, be love. Your purpose is to bring divine healing, light, and love to this world. Ano po ang kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 9, 2024? Kilos din. Action, action. Productivity. It is time to examine your productivity. Disorganization and decisiveness may be causing you to miss opportunities. Take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get where you want to go and what it will take to get there. Pagpaplano din to eh. At magbigay ng aksyon. Boundaries. Your space is sacred. Guess who overstayed their welcome impact your aura, and you have every right to stand your ground. Your needs are important. You must nurture your soul with the same gentle love and support you offer to others. So, about love pa rin to. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi po ni Archangel Sandalphon, tune into your divine potential, bring the world into harmony. And sabi po ni Archangel Jophiel, act with wisdom, use information for the highest good. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 9, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.